Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para po maging sisidlan ng kanyang makapangyarihan at banal na salita. At naniniwala po ako na ngayong araw na ito na may inihanda sa atin ng Panginoon na kung saan maririnig natin, madadigest natin, na kanyang salita na kung saan babago ng ating buhay. Especially tayo po ngayon ay nasa first installment ng panibago po nating series ngayong buwan ng November entitled Healing in a Broken World. So napaka-importante po nitong pinag-uusapan natin, paano gumaling sa iba't ibang karamdaman sa buhay. So napaka-ganda po nito kasi may kinalaman po ito sa iba't ibang mga struggles natin o mga pinagdadaanan natin na kung saan nangangailangan ng paggaling. Ito yung hindi mga pangkaraniwang mga napag-uusapan natin na karamdaman ng isang tao, pero yun ang nagsisilbing parang ginagawa tayong walang silbi nitong mga karamdaman na ito na kung saan kinakailangan na gumagaling tayo. So pag-pray po natin ang mga topics natin na ito at naniniwala po ko na hindi lamang tayo mai-inform and above all tayo po ay matatransform dito po sa mga ating pag-uusapan. So let's get started. Alam niyo po, maraming panahon na nakikita ko po sa kalsada, nakaabot na po ko, naka-encounter na ako ng mga nawawalan ng gasolina sa kalsada. At ito po, of course, kapag walang gasolina, ang isang sasakyan, ito po ay titirik, ito ay hindi uusad. Awa ng Diyos, ako naman po, hindi pa naman nawalan ng gasolina sa lagpas na 10 taon na pagdadrive ko, pero sa 10 years mahigit na yon, nakakita po ako sa NLEX, sa iba't ibang mga daanan na nawawalan ng gasolina. At nakakita din po ako na kung saan binigyan siya ng gasolina nung ibang sasakyan, may hinigop yata doon, at muli siyang napaandar. Ang tawag po doon kapag nawawalan ng gasolina, of course, is empty. Empty na yung tank niya. At pwede pala ang isang empty, muli siyang gumana kapag may nailagay lang na tama. Ulitin ko. Pwede pala ang isang empty na sasakyan na kung saan hindi na umandar, ay muling mapapagana at muling aandar ng maayos kapag ito ay nalagyan ng tama. Pag tubig lang naman na nilagay mo doon, di naman siya gagana. So pag nalagyan siya ng tamang gasolina na nababagay sa kanya, muli siyang aandar. Ganon din naman sa buhay ng isang tao. So ito yung pag-uusapan natin. It's about emptiness. According to a study published on August 9, 2021, feelings of emptiness have been linked to impulsivity, self-harm, suicidal behavior, and impaired psychosocial function. So kapag empty daw ang isang tao, sabi ng mga pag-aaral na ito, it's either nagiging impulsive, yung isang tao, empty siya eh. Kung ano-ano susunggaban niya, kung ano ang ibinigay sa kanya o nagustuhan niya, susunggaban niya yon na hindi niya pinag-iisipan maigi. Ano pa? Self-harm daw. Pwede niyang saktan ng kanyang sarili, suicidal behavior, and even impaired psychosocial function. Nalalayo siya sa mga tao, inahayaan niya na dinideprive niya yung kanyang sarili sa fellowship. So malalaman natin na may feeling of emptiness ang isang tao, o ikaw mismo, kapag mayroon kang mga ganitong mga behaviors sa buhay. Someone said that feeling empty is the invitation to refill your soul with whatever brings you joy and a sense of purpose. What fills you up? Feeling empty, invitation ito na i-refill yung soul natin, na kung saan ito yung magbibigay muli ng kaligayahan at sense of purpose ng isang tao. Ulitin ko, may emptiness, may nawala sa ating buhay. Bakit nawawala ang isang tao? Ba't nawawala ng gasolina na lang ang isang sasakyan? Maybe sa sobrang gamit niya, sa sobrang daming ginagawa. Pwede pala sa sobrang dami mo nang ginagawa sa buhay, paulit-ulit na, magkakaroon ka ng feeling of emptiness. Or maybe sa sobrang pagod, sa daming ginagawa, or pwede naman na kung saan may leak, may sira. Doon sa isang tao, may nasira, may na-damage sa kanyang buhay. Kaya nawawala yung karga niya. Ganon din naman sa buhay ng isang tao. Baka may nasira sa atin, may na-damage sa atin,
o kaya sa sobrang pagod natin o dami natin iniintindi, lalo pa tayong naging empty. Uy, pwede pala no, ang daming nakalagay sa'yo, pero hindi naman yun yung dapat na nagpapaandar sa'yo. So pwede kasi ang isang bagay, halimbawa, yung sasakyan, nalubog sa tubig, o di nakargahan siya ng tubig, kaya lang hindi naman yun yung magpapaandar sa kanya na kargahan siya ng iba't ibang mga basura, nakargahan siya ng iba't ibang dumi. Pero hindi yun na magpapaandar sa kanya. Pwede pala na puno ka ng ibang bagay, pero hindi ka andar. Feeling empty ka pa rin. Why? Kasi hindi naman yun yung dapat na inire-refill sa'yo. So iba kapag nagpapa-refill tayo ng ating sasakyan, kung ano yung, halimbawa, gasolina ka o diesel ka, dapat titignan mo kung anong meron ka. Kung ano yung identity mo. Para nang sa gayon, alam mo kung ano ang i-refill mo. Ngayon ang tanong, what fills you up? Ano ba yung pumupuno sa atin? So may tendency na yung pumupuno sa atin, yun na magpaandar sa atin, o yun na ang sumira sa atin. Kaya nga, feeling empty is the invitation to refill your soul. Muli nating ma-refill ang ating sarili na magbibigay sa atin ng kagalakan and even sense of purpose sa ating buhay. Now the question is, how to turn emptiness into success? Tulad ng binanggit ko kanina, pwede pala nun yun nawala ng gasolina, muli siyang aandar. Bakit? Nalagyan kasi siya ulit ng tama. So ito rin yung pag-uusapan natin ngayon, how to turn emptiness into success. Para nang sa gayon, huwag tayong madamage nitong iba't ibang mga epekto ng feelings of emptiness like impulsivity, self-harm, suicidal behavior, and impaired psychosocial function. But we can turn, let me tell you this, you can turn your emptiness into success. Ngayon ang tanong, paano? So I want you to open your Bible with me in Isaiah chapter 51, verses 1 hanggang 8. Isaiah chapter 51, verses 1 hanggang 8. Basahin po muna natin yung verses 1 hanggang 4. Then itutuloy na lang natin sa mga sumusunod na points, yung iba pang mga verses dito. Verse 1, Isaiah 51, verses 1 hanggang 8. Some of you people try hard to live good lives. You go to the Lord for help. Listen to me. You should look at Abraham, your father. He is the rock you were cut from. Verse 2. Abraham is your father, so look at him. Look at Sarah, who gave birth to you. Abram was, tingnan niyo po ito, Abram was alone when I called him. Then I blessed him, and he began a great family with many descendants. Verse 3, in the same way, the Lord will bless Zion. He will feel sorry for her and her people, and He will do something great for her. He will turn the desert into a garden. It will be like the Garden of Eden. The land was empty, but it will become like the Lord's garden. People there will be very happy. They will sing victory songs to thank God for what He did. Verse 4, my people, listen to me. My decisions will be like lights showing people how to live. So join me in our message today entitled From Emptiness to Success. From Emptiness to Success. Isaiah 51, ito po yung panahon na kung saan, ito po yung exilic era na tinatawag. Ito po yung naipatapon yung mga Hudyo o yung mga Israel sa Babylonia. So yung Isaiah 51 ay parte po siya ng tinatawag na exilic era. Sila po ay naipatapon. So, ganito ang nangyari, empty yung land. Kaya mapapansin natin, empty yung land. Hindi lang yung land yung empty, pati buhay nila. Empty. So, yung verse, yung chapters sa buong book ng Isaiah, yung chapters 40 hanggang 55, ito po yung tinatawag natin na exilic era. So, pag 56 hanggang 66, ito po yung tinatawag na post-exilic. Tapos na yon. So, chapters 39, pababa hanggang chapter 1, ito po yung pre-exilic. So, 51 ito. So, ibig sabihin, kung 40 hanggang 55, chapters 40 hanggang 55, ito pong chapter 51 natin ay parte ng exilic era. That's why ganito yung statement dito. The land was empty. Yung buhay nila, pinakita na empty rin.
Yung kanilang mga buhay, kaya lang may pangako ang Panginoon dito. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. How to turn emptiness into success. So, invite mo yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo, itag mo sila dito ngayon at i-share mo itong video na ito at naniniwala ko na ikaw at ang mga tao makakapakinig nito ay muling pupunuin ng Panginoon, muling papausadin ng Panginoon at pagbibigyan ng Panginoon ng katagumpayan sa kanilang mga pinagdadaanan. How to turn emptiness into success. Verses 1 and 2. Listen closely, you who diligently work for justice, and look for the Eternal One. For what is fair and true. Tignan niyo po ito. It would be good for you to look back. Look to the place from where you came, the rock of which you were shaped, and the quarry from where you were mined. Look to your spiritual ancestors, Abraham, your father, and Sarah, who birthed you. Abraham was only one person when I called him, but with generous goodness, I made from him a numerous people. How to turn emptiness into success? Number 1, look back. Ha? Kapag empty ka, napaka-importante, may inaalala ka na tama. First, makikita natin ito in verse 1. Remember the goodness of God. Ilulook back mo, halimbawa, empty yung buhay mo. Ngayon, manunumbalik ka dun sa kabutihan ng Panginoon. Pansinin niyo po dito, sabi sa The Voice version, listen closely, you who diligently work for justice and look for the Eternal One, for what is fair and true. It would be good for you to look back. It will be good for you to look back to the place from where you came. Makakabuti sa'yo sa panahon ng empty ka na may binabalikan kang tama, may iniisip kang tama, may kinukonsider kang tama, and here remember the goodness of God. It would be good for you to look back. Look back and remember the goodness of God. Muli, halimbawa, may pangit na nangyayari sa'yo ngayon o feeling empty ka, babalik ka lang. Paano naging mabuti sa'yo kahapon si Lord? Kasi kakainin ka ng negativity. So para hindi ka makain ng negativity, kinakailangan may positive kang babalikan. Dahil tiyak yan, meron at meron. Sinasakop ka nga lang o kinakain ka lang ng mga hindi magagandang bagay, pero ang katotohanan, may magandang nangyari sa iyo kahapon. Huwag mong hahayaan na nawawala yung magagandang bagay sa iyong alaala. Once na mawala ang magagandang bagay sa iyong alaala, maniwala ka, kakainin ka ng mga pangit na pag-iisip. So remember the goodness of God. In fact, sabi dito, it would be good for you to look back sa mga feeling empty ngayon. Na tila baga akala mo parang wala na nangyayari sa iyong buhay. Let me tell you this, that it would be good for you to look back. Remember the goodness of God in the past. Second, remember the greatness of God. Sabi naman dito sa verse 2, unang pinaalala sa kanila kung sino sila sa past. Pinaalala sa kanila yung lugar na kung saan pinanggalingan nila. At dito naman, pinaalala sa kanila yung mga ancestors nila. Binigyan sila ng example ni Lord dito, verse 2. Look to your spiritual ancestors, Abraham, your father, and Sarah who birthed you. Ito yung description dito. Abraham was only one person when I called him. Barren. But with generous goodness, I made from him a numerous people. Diba, dati po kasi kapag ikaw ay walang anak, ang tingin sa'yo lagi ay sinumpa. Sila ay nilalait, hindi maganda ang tingin sa kanila. Dati kasi para sa kanila, kapag napakalaki ng angkan mo, ikaw ay super blessed. So imaginein mo na lang, umiidad na tong mga ito at walang-wala sila. Kaya nga kasi dati, di ba, go and multiply ang utos. Ngayon sa panahon natin, di naman na ganon. Go and make disciples na. Ang sinabi sa atin dito, although okay din naman yon, pero it doesn't mean na walang anak, yung couple na yun ay hindi na sila pinagpala ng Panginoon. Kasi, mayroon, nagkaanak ka nga ng 10, sa impyerno naman mapupunta. Yung mga yun. Kaya ngayon, di na lang go and multiply, go and make disciples.
Kaya napaka-importante na tayo ay nagdidisipulo. But dito mga kapatid, sa panahon nila, Abraham was only one when I called him. Pero ano nangyari? But with generous goodness, I made from him a numerous people. So kayang gumawa ng Panginoon ng himala. Why? Because he's not just good, but he is also great. Uy, may pinagkaiba po yung dalawang yon. Pwedeng mabait ka, pero wala kang kakayahan. Pero okay na yon, at least may mabuting tao sa akin. Kaya lang maganda, di ba? May mga tao kasi na mabait, kaya lang they don't have the ability. They don't have the power para tulungan ka. But thank God na rin, at least may mabuting tao. Pero ito, ang ganda ng combination. God is not just good. He is also great. Abraham was only one person when I called him. But with generous goodness, I made from him a numerous people. So look back and remember the greatness of God. Alalahanin mo, paano naging mabuti sa iyo in the past si Lord. Second, ano yung mga kamangha-manghang bagay na ginawa sa iyo ni Lord? Di ba ang dami na? Alalahanin mo ulit yon. You have to look back. It is good for you to look back. Kailangan mong malaman na si Lord ay may matinding ginawa sa nakaraan. Kailangan mapanumbalik sa ating isipan yon. Na yung Lord na kumilos, na si Lord kumilos dati, para nang sa gayon, si Lord kumilos dati, yung Lord na kumilos sa buhay mo dati, ay Diyos din na kayang kumilos sa buhay mo ngayon. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo at sa ibang tao dati, kaya niya rin gawin sa panahon natin ngayon. Abraham was only one person when I called him. Kaya nga minsan may mga small beginnings tayo. Minsan may mga bagay na kung saan hindi maganda ang simula natin. But sinabi dito ni Lord, sinabi dito ng Bible, but with generous goodness, I made from him a numerous people. God is great. Ang kagandahan, God is good and He is also great. Mabuti na si Lord, pero ang kagandahan, kaya niyang gumawa ng himala sa buhay mo. Learn to look back. If you're feeling empty, lagi kang babalik dun sa magagandang bagay na yon. Kasi wala kang makita. Halimbawa, wala kang makitang maganda ngayon. Sa tingin mo lang, wala kang mahugot na maganda. Sa panahon natin, magluluk back ka. Ilang beses nangyari sa akin ito. Lahat ng tao ay nakakaranas halos ng emptiness. Yung parang wala na nangyayari sa buhay mo, di tumingin ka sa maganda nangyari in the past. At isipin mo, God is good and God is great. Tandaan, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Ibig sabihin, may problema ka na. Ang laki na ng problema mo nun. Ang dali-dali naman manumbalik, pat hindi mo magawa sa ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, parang sinasadya na natin na kung saan, huwag talagang alalahanin yun o kaya nilulubog talaga natin ang ating sarili. Remember what great things God did in the past. Remember that great things start from knowing that God has an excellent track record. Ulitin ko, great things start from knowing that God has an excellent track record. Doon sisimula yan. May track record na si Lord sa buhay ko in the past Gumawa na nga siya ng himala Nag-provide na nga ang Panginoon May mga bagay na hindi ko nga akalain dati na mangyayari pala sa akin ng Panginoon. Pambihira, may excellent track record si Lord. Doon pa lang kapatid, nakakargahan ka na ulit, nare-refill ka na ulit. So how to turn emptiness into success? First, look back. Remember the goodness and the greatness of God in your life and in the life of other people in the past. So, may magandang track record si Lord in the past. Alalahanin mo yun. Every time na dumadaan ako ng pagsubok, lalo na parang wala pa sa hinaharap ngayon, kapag wala kang makitang maganda pa, for now, sa present mo, bumalik ka sa past mo. At tignan mo doon kung paano naging mabuti sa iyo ang Panginoon. And then isipin mo, may magandang track record si Lord in the past na kung saan kaya niya pa rin gawin ngayon. Because He is good and He is great. Look back. Pangalawa, in verses 3 hanggang 6, so mapapansin natin dito, may aalalahanin, pero dapat may titingnan ka.
So how to turn emptiness into success? Second, look ahead. Look ahead, look back, and then look ahead. Dalawang importanteng bagay ang dapat nating makita dito. Verse 3, tignan niyo po. In the same way, the Lord will bless Zion. He will feel sorry for her and her people. And He will do something great for her. He will turn the desert into a garden. It will be like the Garden of Eden. The land was empty, but it will become like the Lord's garden. Biruin mo yun? So, pwede pala no na may emptiness talaga. Empty talaga yung buhay, yung bagay, pero biruin mo, it will become like the Lord's garden. Pwede pala yung kaawa-awang buhay kahapon, maging kamangha-manghang buhay ngayon. Pwede pala yung gawin ng Panginoon yon. So people there will be very happy. They will sing victory songs to thank God for what He did. My people, listen to me. My decisions will be like lights showing people how to live. Verse 5, I will soon save you and show that I am fair. I will use my power and judge all nations. All the faraway places are waiting for me. They wait for my power to help them. First, you have to envision a beautiful future for believers. So dito, ipinakita sa verses 3 hanggang 5 na kung saan may magandang hinaharap para sa mga nananampalataya kay Lord. Yan ang dapat nating i-look ahead. Makita na may future, napakagandang pagpapala ang Panginoon sa hinaharap sa kanyang mga anak. So God told them to look ahead and realize that justice would come to the world and they would be vindicated by the Lord. So the future for believers, remember this, is beautiful. Napakaganda, kinakailangan, ma-look ahead mo yon. Anak ka ng Diyos eh. Hakuha natin yon. The future for unbeliever is beautiful. In fact, it is bright. May maganda kang hinaharap kasi anak ka ng ating Panginoon. Kaya nga, kung may magandang lesson kahapon, may hope at comfort naman sa magandang bukas. Tandaan natin, hindi puro kalungkutan ang buhay. Lagi mong tatandaan, kapatid, ang buhay ay weather lang. Para noong nakaraan, sobrang tindi ng pag-uulan. Tapos mamaya dyan, lilitaw ulit ang araw. Ganun lang ang buhay. Hindi puro kalungkutan ang buhay. Pero pagdating sa mga mananampalataya, you can envision a beautiful future if you are a believer. Yan ang dapat nating ma-anticipate. Look ahead. May magandang plano ang Panginoon sa ating buhay. Second, ito na. Verse 6, you have to envision a bad future for unbelievers. Pati ba yun? Hindi ba masama yun? Hindi. Ito nga yung sinabi ni Lord eh. Tingnan nyo, verse 6. Look up to the heavens. Look around you at the earth below. The skies will disappear like clouds of smoke. The earth will become like worthless old clothes. The people on earth will die. But my salvation will continue forever. My goodness will never end. So dito ipinakita yung beautiful future sa mga believers. Verses 3 hanggang 5. Pagdating ng verse 6, pinapakita naman sa kanila dito yung bad future para sa mga unbelievers. So the future for unbelievers is horrible. Kakatakot talaga. In fact, it is hopeless. Sinabi dito, the people on earth will die. Dahil dun sa judgment ng Panginoon. Kaya nga, kung gusto mong umusad, simple lang, huwag ka nang babalik sa lumang buhay mo. Why? For sure, wala kang mapapala. Pinakita na dito ni Lord. So huwag na kayong gagaya sa kanila. Hindi maganda ang future ng mga taong hindi naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. Pwedeng maganda lang ang nangyayari, pwedeng sila ang nagpe-persecute sa iyo ngayon, pwedeng sila ang nagpapahirap sa iyo, pwedeng sila ang dahilan ng pain mo, but huwag kang susuko. Why? May hindi magandang hinaharap na naghihintay sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos at hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga napaka-importante nito, may pinapakita. So you have to look ahead. May better and even brighter na future tayo pagdating sa ating Panginoon.
Always remember this, that empty eyes often lead to an empty life. Pag sinabing empty eyes, ang tawag ko dito is empty eyes syndrome. Pag sinabing empty eyes syndrome, ito yung kawalan ng pangitain. Yung wala ka na nakikitang maganda sa hinaharap mo. So usually ang tawag doon is empty eyes na syndrome. Bakit ganon? Yung iba meron pa rin naman magandang nakikitang bukas sa kanila. Yung iba nahihirapan ngayon. Halimbawa sa pagninegosyo, sa buhay, sa relationship. Pero sila, may nakikita pa silang pwedeng magandang mangyari sa kanilang bukas. That's why sila ay nag-i-invest. That's why sila ay, they are working harder and even smarter today. Nagsasacrifice sila ngayon kasi nga, they don't have an empty eyes. They have vision. Pero malalaman mo na may empty eye syndrome ng isang tao, wala na siyang nilulook ahead. Napansin mo kapag wala ka nang nilulook ahead, empty na talaga yung buhay eh. Pwedeng tapusin yung buhay, yung bagay, yung bahay, yung pamilya, kung ano-ano tinatapos niya kasi wala nang nakikita sa hinaharap. Once wala ka nang nilulook ahead pa, kaya importante yung vision. May people perish for lack of vision, sinabi ng Panginoon. Nawawala, natatapos ang isang bagay, ang isang buhay, kapag wala na siyang nilulook ahead. Kaya gusto ng Panginoon, tingnan nyo, hindi ko kayo pababayaan. At hindi ko hahayaan na walang magandang hinaharap sa buhay ninyo. Empty eyes often lead to an empty life. It means that people who don't have vision are empty. Pag wala ka nang nilulook ahead, pag wala ka nang ini-envision, dun na nagiging empty yung buhay natin. At dun na lumalabas yung mga kahindik-hindik na mga behaviors ng isang tao. Di ba sinabi natin, vision is a clear mental picture of a desired greater future given by God. It is a clear mental picture. Lagi mong iisipin. Tulad ng sinabi ng Panginoon in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Sabi sa kanila, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Di ba? Pero siyempre, may plano si Lord, pero may process din ng Panginoon. Sabi doon, tapusin muna natin ito, and then may magandang plano si Lord. Gusto ng iba, no? May yung promise agad bago yung process eh. So daan muna sa process. Kasama sa plano ng Panginoon, yung prosesong yun. Kailangan daanan mo siya. But ang maganda dito, sige, bakit para sa mga nahihirapan magtrabaho dito? Di ba? Hindi naman madali. Hindi madaling bumiyahe, hindi madaling gumising, hindi madaling magtrabaho na hindi maganda pakiramdam mo. Ang tanong, bakit ka pa rin nagtatrabaho? Kasi nga may nilulook ahead ka eh. Sasahod ka na sa susunod na mga araw. Di ba? May matatapos ka na binabayaran mo. May mabibuild ka na emergency fund mo. May matatapos kang mga bagay-bagay sa gastusin mo. Kahit napagod ka, kasi nga may nilulook ahead ka. Ganito dun sa emptiness. Once na nagiging empty na yung buhay natin, ikaw ay maglulook back sa goodness and even greatness ng Panginoon, but you must also look ahead. Bakit? Kasi may maganda pang naghihintay na magandang buhay sa iyo. Empty eyes often lead to empty life. So kapag may vision tayo, dun na muling nagagasolinahan yung buhay natin. Yung mamaya nalulungkot ka, parang hopeless ka, parang helpless ka. Pero mamaya nagbasa ka ng Word of God, nakinig ka sa mga tamang tao, mamaya dyan naaapoyan ka, nagagasolinahan ka ulit. Nakuha po natin, yun ang importansya pag may nilulook ahead ka. Kaya hindi pwedeng wala. Kung gusto natin ma-fill tayo, kung gusto natin mag-refill ulit tayo, you must look ahead. How to turn emptiness into success? Kapag empty na tayo, gusto mo magtagumpay? Look back. Remember the goodness of God and the greatness of God, then look ahead. Envision a beautiful future for believers and envision a bad future for unbeliever. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag ka nang babalik sa dati mong buhay. Why? Wala kang mapapala dun. Pero kapag ikaw ay nagpatuloy, kahit na ikaw ay nahihirapan, nagpatuloy ka sa kalooban ng Panginoon, mas marami kang mapapala. Kaya sa mga nagpaplano dito na tumalikod, mag-backslide, huwag mo nang ituloy. Wala kang mapapala. Bakit? Kapag ikaw ay kahit na ikaw ay may pagsubok, kung na kay Lord ka, mas maganda nang dumaan sa pagsubok. Why? May ilulok ahead kang tama. May ilulok ahead ka. Hindi ka magiging helpless at hindi ka magiging hopeless. Doon ulit, nare-refill ka na. Muli kang uusad. Why? May nilulok ahead ka na. Last but not the least, in verse 7,
Eto, tingnan nyo. You people who understand goodness should listen to me. You people who follow my teachings should hear the things I say. Don't be afraid. Ito, tingnan nyo. Don't be afraid of evil people. Don't let their insults upset you. How to turn emptiness into success. Number 3, last but not the least, look within. The third admonition focuses in looking within. Why? Kinakailangan, tingnan mo yung kaloob-looban mo. Bakit? Dito sa kaloob-looban na ito, we can find either fear or faith. Ano yung nakakarga sa'yo? Ano yung kumakarga sa'yo? So, dalawang bagay ang dapat nating matutuhan dito. Kailangan i-check mo yung sarili mo. Gusto mong mag-refill, di ba? Ang tanong, ano yung nag-fill sa'yo? Look within. First, discern the words of God. Verse 7a, you people who understand goodness should listen to me. You people who follow my teaching should hear the things I say. So, kinakailangan ma-discern natin yung salita ng Diyos. Ito ba yung kumakarga sa akin? Word of God ba yung kumakarga sa akin? I-discern mo, ano yung umiikot-ikot sa isip mo? Kaya nga, di ba sinabi sa Joshua 1:8, napaka-importante na huwag kalilimutan, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Discern mo. Gusto mo maging prosperous, gusto mo maging successful, yung success na galing sa Panginoon, because success means knowing and doing the will of God. Ayun ang tunay na katagumpayan. Malaman mo at gawin mo ang kalooban ng Panginoon, ano man ang pinagdadaanan mo, mas successful ka pa kaysa sino mang tao. But you have to discern the words of God. Ito ba ay nasa puso ko? You people who understand goodness should listen to me. Sabi dito sa text natin in verse 7. You people who follow my teaching should hear the things I say. Ano yung umiikot-ikot sa isipan mo? Uy, para sa mga nag-o-overthink. Alam mo, pampaubos ng energy ang overthinking. Maniwala ka. Alam mo na yan. Yung umuulit-ulit yung mga negativity at toxicity sa isip natin, uubusin ka niyan. Energy killer yan. Overthinking. Nakuha natin, anong pampalit mo dyan? Word of God. I-discern mo, ano yung umiikot-ikot sa isip ko? That's why sinabi ni Tyson Fury, every time I stray away from the Lord's Word, I find emptiness and darkness. Every time I stray away from the Lord's Word, I find emptiness and darkness. Every time daw, sabi ni Tyson Fury, na nalalayo siya sa salita ng Panginoon, ang nakikita niya at nararanasan niya is emptiness and darkness. Kaya nga you have to discern the words of God. Ito ba yung nagfi-fill sa'yo? O meron pang isang word? Meron pa. Verse 7b. Ito, tingnan niyo maigi. Verse 7, listen now, you who know right from wrong. You who hold my teaching inside you. Ito yung sinabi susunod. Pay no attention to insults. And when mocked, don't let it get you down. Pay no attention to insults. And when mocked, don't let it get you down. Una, magluluk within tayo, di ba? Sinabi natin doon. But first, discern the words of God. Ito ba yung kumakarga dito sa kaloob-looban natin? Or second, sinabi dito, verse 7b, pay no attention, so disregard the words of evil men. You have to ignore. You have to disregard. Uy, di ba minsan may pumapasok, may gustong pumasok dun sa program ng computer natin, sa loob ng computer natin o ng cellphone mo? Simple lang naman, i-accept mo o i-ignore mo. Sinabi dito, you have to ignore. You have to disregard the words of evil men. Alam mo palang evil eh. Alam mo palang hindi maganda. Eh bakit isang linggo mo nang iniisip-isip? Pansinin niyo po, kahit na sinong tao, kahit Kristiyano nangyayari ito. Alam mo palang toxicity yan.
Alam mo palang virus yan, bakit pinapasok mo sa isip mo? 1 week na yan, 2 weeks na yan, 3 days na yan. Pay no attention to insults, and when mocked, don't let it get you down. Why? Yung mga salita na umiikot-ikot sa isip mo, yun ang maghahari sa'yo. Yun ang mag-feel sa'yo. Virus yan. Babagsakan yan ngayon. Kaya sinabi dito, pay no attention to insults. Kaya nga may isa akong post na sinabi ko, wala kang dapat patunayan kung alam mo ang iyong kakayahan. Hindi mo kinakailangan laging patunayan sa mga tao na mas magaling ka kaysa sa kanila. Endless yan na pagpapatunay. Mapapagod ka lang dyan. Wala kang dapat patunayan kung alam mo ang iyong kakayahan. So you have to disregard kung iniinsulto ka man ng mga masasamang tao. Sabi ng verse natin, pay no attention to insults. You have to ignore it. You have to disregard it. Kasi what fills you, remember this, what fills you controls you. Kung ano yung nag-feel sa'yo, kokontrolin ka yan. Kaya nga sinabi nga natin, ang overthinking is an energy killer. Manghihina ka na, kaya sinabi dito, don't let it get you down. Why? Grabe no, ang isang insulto pala, ang panlalait pala, ay nakakapagpabagsak ng isang tao. Alam mo palang panlalait yan. Bakit yan ang iniisip mo? Totoo ba yan? Ngayon, sabihin na natin, may kabilang banda, may katotohanan yung sinasabi. Di maging challenge na lang sa'yo ang isang bagay. Pag totoo yun, maybe hindi siya insult. Pwede rin, talagang binabagsak ka talaga. Pero kaysa maging negative yung maging response mo, edi maging positive ang response mo. Gagalingan ko bukas, ayusin ko yung mga bagay-bagay, pero maraming mga sinasabi sa'yo, hindi naman totoo eh. Gine-generalize sa mga bagay-bagay. Parang ganito, huwag ka na magsimba. Wala rin naman nangyayaring mabuti sa'yo, wala rin naman nababago. O totoo ba, wala nababago? The mere fact na pumupunta ka sa simbahan, di may nabago na. Kasi nga dati, puro beer house ang punta mo, disco punta mo, bar ang punta mo. O kaya kung ano-ano ang punta mo, di ba? May nabago na. Kaya lang yung mga tao, hindi nakikita yon. So you have to disregard the words of evil men. Marami pong mga insults na binato sa akin. Simula bata pa ako. At hanggang ngayon, mararanasan mo yan kahit ayaw mo. Kaya lang may tendency no yung mga mockery na yan at yung insults na yan ay magpabagsak sa'yo. Ulitin ko, kaya sinabi dito, pay no attention to insults. And when mocked, don't let it get you down. Tandaan mo, mahirap umabot ng magandang bukas kung sira ang ngayon mo. Gusto mong ma-turn yung emptiness into success, hindi mangyayari yan kapag ang nakakarga sa'yo, insulto ng tao. Pag ang nakakarga sa'yo, mga viruses, pay no attention to insults, and when mocked, don't let it get you down. So, piliin mong maging matatag. Pilitin mo. So, ibig sabihin, hanapin mo si Lord sa puso mo. I-discern mo, ano ba yung paikot-ikot sa isip ko? Pangako ni Lord, salita ng Panginoon, o pang-aabuso, o pangungutya ng mga tao? What fills you, controls you. St. Augustine once said, you have made us from yourself, and our hearts are restless until they find their rest in thee. You have made us for yourself, and our hearts are restless until they find their rest in you. Sinabi ni St. Augustine, nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanya. At yung puso natin, restless daw, hanggat hindi natin natatagpuan yun sa Panginoon. Kaya kung kani-kanino mo lang hahanapin ang kapahingahan mo at tagumpay mo, habang buhay, restless ang buhay mo, maniwala ka. Hindi ko sinabing laging masama ang pera. Neutral ang pera. Neutral ang mga material na bagay. Pwedeng gamitin ni Lord yan, pwede rin gamitin ng demonyo yan. Nakuha po natin? Kaya nga importante si Lord. Na kahit na may mga bagay-bagay ka sa iyong buhay, pag wala si Lord, pagod ka pa rin. Restless ka pa rin. Ang dami ko pong nakausap, kumikita ng milyon-milyon, di po ako nagbibiro, araw-araw. Baka yung iba sa atin, taon na natin mangyari yung bago natin kitain yung kinikita nila. But still sinasabi nila,
restless ako, mas pagod ako ngayon, mas parang gusto kong bumigay. Naunawaan nila na hindi pala pwedeng maging gasolina ng isang tao ang bagay lang. Why? Restless tayo hanggat hindi natin kukunin kay Lord yung tunay na kapayapaan. That's why sinabi ng Panginoon, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Sinabi ng Panginoon. So, kanino ka lalapit kapag restless ka? Sa Panginoon. Kapag iba yung kinarga mo dyan, restless ka lang habang buhay. So, you have to look within. Nandito ba si Lord? Nandito ba yung kanyang salita? O salita ng tao yung umiikot-ikot sa aking isipan? The Bible said, "Pay no attention to insults. And when mocked, don't let it get you down." Listen now, you who know the right from wrong. You who hold my teaching inside you. Kaya napaka-importante yun, no? Ang i-hold mo, yung salita ni Lord, yung katuruan ng Panginoon. Yung mga hindi magagandang bagay na hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, itatapon mo yan. Bakit? Ang tawag doon, basura. So bakit mo nilalagay yung mga basura sa puso't isipan mo? Basura nga eh. Kapag tinapunan mo ng basura ang bahay mo, mamamaho yan at masisira yan. Bakit ganun tayo? Hinahayaan natin minsan yung mga basura sa puso't isipan natin. Pag hinayaan natin yan, mamamaho buhay natin. Masisira ang buhay natin. So kinakailangan natin i-disregard yung words of evil men and discern the word of God. I-discern natin, ito ba yung nag-fulfill sa atin? You have made us for yourself and our hearts are restless until they find rest in you. Ika nga ni St. Augustine. So how to turn emptiness into success? Diba sinabi natin kanina, pwede palang walang gasolina ang isang sasakyan, pero kapag nakargahan mo siya ng tama, muli siyang magfa-function. Muli siyang aandar. Muli siya magiging kagamit-gamit. Ganon din sa buhay ng isang tao. Sa panahon na empty ka, 3 importanteng bagay ang pwede mo nang gawin. Okay? Ano gagawin natin? Look back. Remember the goodness and greatness of God. Pag wala kang makitang maganda sa ngayon, tumingin ka sa magandang ginawa ni Lord kahapon. May makikita ka. Kasi tiyak yun meron. Kahapon natin, pangalawa, look ahead. Kinakailangan, may tinitingnan kang maganda sa future. At may tinitignan ka rin na pangit na mangyayari pag ito yung ginawa mo. But you have to look ahead. May magandang plano si Lord sa'yo at hindi palalagpasin ng Panginoon yung mga pangit na ginawa sa'yo ng mga hindi sumasampalataya sa Kanya. So kinakailangan, may ini-envision ka para hindi ka sumusuko sa pagtatrabaho, sa pangangarap. You have to look ahead. And then lastly, look within. Discern the words of God and disregard the words of men. Sa totoo lang, mahirap at mapanganib kapag wala na ang paningin ng isang tao. Diba sinabi natin, mahirap mabuhay, lalo na nawala yung paningin natin sa ating Panginoon. Ito maganda dito. Last verse in verse 8. Mahirap at mapanganib kapag nawala na ang tingin natin sa Diyos. Kapag nawala na sa eksena natin sa buhay. Why? Dito po sa verse na babasahin natin ngayon, makikita natin na once na nawala na yung focus ng isang tao sa Diyos, may kakain sa kanya. Tingnan niyo po, verse 8. They will be like old clothes eaten by moths. They will be like wool eaten by worms. Napansin niyo po? May kakain dun sa mga taong yun. But my goodness will last forever. My salvation will continue forever and ever. Mahirap pala kapag wala si Lord sa buhay ng isang tao. Why? Kakainin siya. May uubos sa kanya. Kaya nga, the moment na lumalayo ang isang tao kay Lord o kaya wala si Lord sa isang tao, uunti-untiin yan kainin. They will be like old clothes eaten by moths. They will be like wool eaten by worms. I've seen a lot of people nagpaka-rangya ang kanilang buhay. Okay naman yun, kaya lang ang problema, marangya na wala si Lord. Nag-enjoy sa kasalanan, nag-enjoy sa buhay na wala si Lord. Sige, dahil may pera naman. Nakukuha lahat ng gusto nila. Gold, girl, glory, nandoon. At pagdating ng panahon,
hindi mo man gustuhin, makita, nakakaawa eh. Nauubos sila. Nagiging empty yung buhay nila. Sa dulong-dulo, sasabihin nila, I feel empty. Tinatapos nila yung buhay nila. Why? May emptiness daw. Teka lang. Ang dami mong girls ang dami mong gold, ang dami mong guys, ang dami mong glory. Ano nangyari sa'yo? Wala kasi si Lord. They will be like old clothes eaten by moths. They will be like fool's wool eaten by worms. Kaya lang may good news. But my goodness will last forever. My salvation will continue forever and ever. Good news, sa mundong ito walang forever. Binanggit na doon. Sa verse 8, una at pangalawang linya. Sa mundong ito walang forever, kakainin yan. Ngunit ang salvation ni Lord sa atin ay forever. But my goodness will last forever. My salvation will continue forever and ever. Ulitin ko, ang emptiness ay nakakaapekto ng malaki sa isang tao. Tulad ng pag-aaral na binanggit ko kanina, feelings of emptiness have been linked to impulsivity, self-harm, suicidal behavior, and impaired psychosocial function. Once na inilalayo na natin ang ating sarili, once na sinasaktan na natin ang ating sarili, once na nagiging impulsive na tayo at hindi na natin pinag-iisipan ng mga bagay-bagay ng tama, once na winawasak mo ng sarili mo, ibig sabihin, ubos ka na. Empty ka na. At sa lahat ng tao nakakaranas niyan. Kahit na mga lingkod ng Panginoon, kahit na mga mananampalataya, lahat ng tao makakaranas ng emptiness. Bakit? Binanggit ko na kanina, sa isang sasakyan, pwedeng maging empty, mawalan ng gasolina, kasi nga, sobrang gamit. Ginamit niya, kaya naubos, sobrang pagod, kaya ka nagiging empty. Or, may na-damage sa tangke mo. Pwede maging empty ang tao kasi may nasira sa buhay niya. May nasira sa buhay niya. And I will end with this, sinabi ni Blaise Pascal, that there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing, but only God, by the Creator. Are you feeling empty right now? Ikaw ba ay may emptiness sa buhay mo? Paano malalaman? Hindi umuusad. Irritable sa buhay. Tuyong-tuyo. You're experiencing dryness. Maybe you're empty. But napaka-importanting malaman natin that there is a God-shaped vacuum in every human heart that only God can fill. Na kahit na ano ang ikarga sa puso't isipan na yan, pag wala si Jesus, empty buhay mo. Pag wala si Lord, empty ang buhay mo. Si Lord lang ang makakapuno niyan. May vacuum dito sa pusong ito na kahit nalagyan mo ng bagay, kahit nalagyan mo ng pera, datong, kwarta o mga bagay-bagay, hindi mapupuno. Kasi si Jesus lang ang makapupuno doon. Maybe some of you today may vacuum sa puso mo that you are feeling empty. Na sinasabi sa atin ngayon ni Lord, ako pupuno dyan. Na kahit na anong gawin mo, hindi ka mapupuno. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon. At kung ikaw itong taong ito na sinasabi mo, Lord, fill me right now. Marami pong nag-feel sa buhay ko. Na-feel na ako ng negativity. Na-feel na ako ng toxicity. Nakargahan ako ng iba't ibang mga bagay na negativity na kung saan sisira sa aking puso't isipan. But maybe this is your first time na gagawin ito, kapatid. Let Jesus fill your heart. There is a God-shaped vacuum in every human heart that only God can fill. Do you want to invite Jesus in your heart right now? Siya magpupuno ng buhay mo, maniwala ka. Sa mga feeling empty right now, sa mga hindi umuusad, o kaya feeling niya, empty yung buhay niya. The Bible said, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. John 1:12. If you want to receive right now, ang Panginoong Kristo, at gusto mong manampalataya na kaya kanyang iligtas at bigyan ng bagong buhay, if you believe this, maniwala ka, kaya kang ariin muli ng Panginoon.
Pray this prayer with me right now and make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng buong puso't kaluluwa, maniwala ka. Si Lord na nag-fill sa iyong puso, magsimula ka muli sa Panginoon. There is a God-shaped vacuum in every human heart that only God can fill. Yung emptiness na yan, makikita mo, mapapalitan niya ng tunay na happiness. At mapapalitan niya ng tunay na success na nagmumula sa ating Panginoon. Punuin ka nawa ng Panginoon, ng Kanyang presensya, starting today. And for all of you right now, na feeling mo, kinain ka na matagal na panahon, ng hindi magagandang bagay, it's high time na alalahanin mo, sinabi ng Bible, but my goodness will last forever, and my salvation will continue forever and ever. Magpapatuloy ang Panginoon. Hindi magwawakas ang Panginoon sa pagliligtas niya sa iyo. Kung ikaw man ay dumadaan sa malaking pagsubok ngayon, yung Diyos na nagligtas sa iyo kahapon ay siya rin kaya magligtas sa pinagdadaanan mo ngayon. Kaya kang ibangon ng Panginoon. God can turn your emptiness into success. God can heal that emptiness right now. For all of you right now na feeling mo naubos ka, kinain ka, unti-unti ka na nawawala at naglalaho. Lord, I pray right now that you heal this person. In the name of Jesus. Kausapin mo ng personal ang ating Panginoon ngayong oras na ito. I will give you 30 seconds right now. And let God heal you. Today, ask God to heal that emptiness inside of you. Ask God to heal yung mga bagay-bagay sa buhay mo ngayon. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Last 30 seconds. Come on. Just talk to God. Just talk to God. Hayaan mong i-feel ng Panginoon yung emptiness na yan na nararanasan mo ngayong oras na ito. Let God fill your hearts right now. Let God heal your heart. Let God mend your broken heart right now. Let God heal that restless mind in the name of Jesus. Remember that what fills you controls you. Lord, i-restore mo po, Panginoon, yung whole sa puso at isipan ng bawat isa ngayon. Na minsan, Lord, ang dami niyang kinakarga, wala pa rin, nauubos pa rin. Maybe there is a hole. May hole sa kanyang puso na dapat ma-mend, Panginoon. Na kung saan napapagod na siya, nahihirapan na siya. In the name of Jesus, heal this heart. Heal this emptiness right now. Na minsan, Panginoon, parang wala na rin siyang pakiramdam. Lord, heal this emptiness. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, just come to Jesus right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Ikaw at ang ating Panginoon. The Bible said, my salvation will continue forever and ever. If God healed you in the past, God can heal you today. If God blessed you in the past, God can heal you even today. Lord, i-heal mo po itong emptiness na ito, itong hole na ito, Lord, na meron sa aming puso't isipan. Na minsan, Lord, natatapon lang, nasasayang ang mga bagay-bagay. Heal this person, God. In the name of Jesus. Heal us, Lord. Bring back the happiness. Take away this emptiness, Lord. Oh, Lord.
of Jesus. Yes. Oh God. Oh Lord. The Lord is healing someone right now. The Lord is mending broken hearts right now. May binibigay na happiness kapalit ng emptiness ngayon ng Panginoon. Happiness na hindi may bibigay ng tao at ng mundo. Fill these people right now, God, in the name of Jesus. Oh Lord. Fill us, Lord. Fill us. Heal us. Somebody's being healed in the name of Jesus. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh, you're more than enough, God. The Bible said He will turn the desert into a garden. It will be like the Garden of Eden. The land was empty, but it will become like the Lord's garden. People there will be very happy. They will sing victory songs to thank God for what He did. Sa lahat na naka-experience ng dryness, it will be turned into a blessedness in the name of Jesus. Yung emptiness na yan, it will become like the Lord's garden. God can turn your mourning into dancing. Yung emptiness na yan, mapapalitan ng fulfillment ng ating Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, Lord, for filling this empty life. Starting today, Panginoon, punuin mo po ito ng pangako mo at salita mo, Panginoon. Tanggalin mo po, Panginoon, lahat ng mga viruses sa aming puso't isipan na nagpapabagsak sa sistema ng buhay namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Naniniwala ako, Lord, meron dito uusad ang kanyang buhay muli. Panginoon, magkakaroon ng sigla, magkakaroon ng saya, pagpapalain at magiging pagpapala sa iba, Panginoon, at makikita na lang ng mga umiinsulto, Panginoon, na buhay ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na gumagawa ng himala ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, na yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran is always good and great. Nakikilos sa kanyang buhay. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng salita na napakinggan mo ngayon. Huwag mong hahayaan na muli nalalagyan ng demonyo ng kaaway ng hole yung puso mo. Huwag mong hahayaan na matatapon ang mga bagay na ito, because napakaganda ng plano ng Panginoon sa iyong buhay. Napakaganda. Always look back sa ginawa ng Panginoon sa iyo in the past. Always look ahead na may magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. And always look within na may pangako si Lord na ini-impress sa puso mo ngayong araw na ito. Believe me, you are blessed and you are not cursed. You are blessed, kapatid. Beyond the mga blessing na binibigay ng tao, kapatid, kayang ibigay ng Panginoon. Maniwala ka. I want you to receive these blessings right now, which God promised in Numbers chapter 6. And every time it did declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Through you, I can